Good evening! Good evening, Father Rick. Batiin natin ang bawat isa. Good evening po sa inyong lahat. Welcome sa ating third night, no? Pangatlo sa ating simbang gabi. Alam niyo mga kapatid, habang ako'y naglalakad dyan sa gilid, nakita ko, puro mga kabataan. Tamang-tama yung inihanda kong homily. Ang aking homily ngayon ay Love, Courtship, and Marriage. Mga single ladies, single girls na narito, tanungin ko muna kayo, ano ba ang tipo nyo sa isang lalaki? Ano ang tipo nyong maging jowa? Alam nyo kung bakit ko kayo tinatanong? Kasi ang ebanghelyo natin, pumili ang Diyos ng isang lalaki na maging asawa ni Maria, na tatayong tatay ng anak ni Maria. Ano yung katangian ni Jose na nagustuhan ng Diyos? Unang-una, sabi sa Ebanghelyo, si Jose ay isang taong matuwid, may takot sa Diyos. At si Jose ay may trabaho. Isa siyang karpintero, kaya niyang bumuhay ng pamilya. Pangatlo, siya ay mula sa pamilya ni Haring David. May royal blood. Bagamat ordinaryong tao itong si Jose, meron pala siyang royal blood. Mula siya sa pamilya ni Haring David. No? So mga kapatid, nagtanong ba kayo, ano pumapasok sa inyong kaisipan, paano kaya ang ligawan noon, nung panahon ni Maria at ni Jose? Sa palagay niyo ba, nagkaligawan yung dalawa? Ngayon, paano ba kayo magligawan? Ngayon no, sa mga social media lang, sa mga messenger lang, o minsan nagkatinginan lang. Sila na pala. Alam niyo mga kapatid, nung panahong yun, walang pagkakataong magligawan. Kasi, nung mga panahong yun, sa kultura ng mga Hudyo, bawal ang mga babaeng nakikisocialize sa lalaki, bawal. Pag sila ay nasa public, lahat ng babae magkakasama, lahat ng mga lalaki magkakasama. Hindi yan pwedeng magminggel. Kaya paano kayo magkakaligawan? Paano makakakuha ng jojowain? Di ba? Mahirap. At alam niyo mga kapatid, ng mga panahong yon, ibang-iba, kasi ang mga babae noon, hindi pwedeng maghanap buhay. Hindi katulad ninyo ngayon, mga kababaihan, di ba? Pwede kayong maghanap buhay. Noong mga panahong hindi. Kaya para mabuhay ang isang babae, dapat meron siyang asawa na bubuhay sa kanya. Kaya nga po yung mga magulang na may anak na babae, kapag nakita na nila na yung kanilang kapag may anak silang babae, gagawin na ng mga magulang, ihahanap na nila ang kanilang anak na babae ng mapapangasawa upang makatiyak na yung kanilang anak na babae ay may bubuhay. Ganon. At alam nyo mga kapatid, noong mga panahong yon, may 3 stages ang marriage. No? Palagay ko gaya din sa atin nung unang panahon, di ba? Nung unang panahon na meron pa ring pamamanhikan. Di ba? May pamamanhikan. Di ba sa pamamanhikan, hinihingi ng lalaki ang kamay ng babae. Lumalapit yung lalaki sa magulang ng babae. Nais ko pong hingin ang kamay ng inyong anak. Ngayon, kailangan pa bang hingin yung kamay? Ibinigay ng lahat-lahat. Di ba? Di mo na kailangan hingin yung kamay kasi naibigay ng lahat-lahat. Alam niyo mga kapatid, nung panahon nitong si Maria at ni Jose, may 3 stages Unang-una nga yung pinagkakasundo sila. Mga bata pa yan, pinagkakasundo na ng kanilang mga magulang. Tapos kapag ang babae ay nagre-regla na, nagme-mens na, yan, pinagkakasundo na siya, namamanhikan. Doon lamang nagkakaharap yung lalaki at babae. Sa papamanhikan, itinatakda na ang kanilang kasal. Itinatakda, meaning meron ng date, itinatakda na. Kapag ang babae ay nagsisimula ng mag-mens. Kaya ayon sa mga dalubhasa ng banal na kasulatan, si Maria maari daw ay, nung siya ay ipinakasal kay Jose,
maari daw ni si Maria ay mga 16 to 18 years old, no? 14 to 16, ganyan. Mga 14 to 16 years old si Mary. Okay, so ganon, matapos silang itinakda, susunod na yung pinaka-ritual ng kasal. So ganon ang stage ng kasal. May 3 stages. So mga kapatid, si Jose nga po at si Maria ay nakatakda ng ikasal. Subalit, nabalitaan itong si Maria na ang kanyang pinsang si Elizabeth ay 6 months nang pregnant. At alam niya ang kanyang pinsang si Elizabeth ay first time lang nagbubuntis, mga nganay, may hirapan. Kaya nagpasa itong si Maria na maglakbay at pumunta doon sa lugar nila Elizabeth. At ito ay nanatili sa kanila hanggang ito ay makapanganak. Sa loob ng 3 months, hanggang sa makapanganak itong si Elizabeth. At matapos makapanganak ni Elizabeth, ito namang si Maria ay umuwi na sa Nazareth. At yun nga, nung umuwi na siya Nazareth, may napansin si Jose. Bakit malaki ang tiyan ni Maria? Aba, kung ikaw si Jose, anong iisipin mo? Mukhang ako'y nasa lisihan. No? Mukhang nasa lisihan. Kaya nga, anong naisip ni Jose? Balak niya, susulatan na lang niya si Maria upang tapusin ang kanilang kasunduan at lihim niya itong hihiwalayan. Kasi ayaw naman nitong si Jose na si Maria ay mapahiya. Kasi isipin nga naman ng tao, si Maria ay nakiapid. Kasi sila'y alam na ng taong bayan na sila'y ikakasal na. Tapos, napunta lang sa isang lugar pagbalik, buntis na. Naturally, isipin ng mga tao siya'y nakiapid. At noong mga panahong yon, pag ikay nahuling nakikiapid, ikaw ay babatuhin sa liwasan hanggang ikay mamatay. Ganong katindi. At ayaw naman ni Jose na ito'y mangyari kay Maria. Kaya nagpasya na lamang si Jose na lihim niya itong hihiwalayan. Bibigyan na lamang niya ng parang letter na binabaliwala nila ang kanilang usapan. Subalit bago ito mangyari, isang anghel daw ang nagpakita sa panaginip itong si Jose. At siya nagpaliwanag, Jose, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Kaya banal ang kanyang ipapanganak. At ito yung pamangalanan ng Jesus. No? At yun nga, marinig ito ni Jose, kinabukasan ay pinakasalan niya na nga itong si Maria. So mga kapatid, ano yung katangi ang makikita natin kay Jose? Unang-una talagang napatunayan dito na talagang si Jose ay may takot sa Diyos. Isang taong matibay ang pananampalataya sa Diyos. No? Na namalaman niyang yun ang kalooban ng Diyos, isang malaking sakripisyo na siya ay tumayo bilang ama ng anak na isisilang ni Maria kahit hindi naman siya talaga ang tunay na tatay. O di ba? Napakatindi. At yun ang nagustuhan ng Diyos kay Jose. So mga kapatid, ano po yung natutunan natin sa Ebanghelyo? Ano yung mga katotohanang natutunan natin sa Ebanghelyo? Unang-una, nagkatotoo yung sabi ng mga propeta, isang dalaga ang maglilihi at magsisilang ng isang lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel, ibig sabihin kapiling natin ng Diyos. Nagkatotoo yun. At nga ang sabi ni Anghel Gabriel, si Maria ay naglihi sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, meaning hindi ordinaryong bata ito. Hindi ordinaryong tao. Siya'y ipinaglihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, meaning siya ay tunay na Diyos. And yet at the same time, siya'y ipinaglihi sa sinapupunan ni Maria hanggang pinagbuntis for 9 months. Kaya nga, ang sanggol na isisilang ay flesh and blood ni Maria, tunay na tao. Kaya ang isinilang ni Maria ay isang tunay na Diyos at tunay na tao. At pangatlo, dahil kay Jose, dahil tinanggap niya ang responsibilidad na tumayo
na asawa ni Maria at tatayong tatay ng kanyang isisilang, nagkatotoo na sa lahi ni David magmumula ang Mesiyas. Inari ni Jose si Jesus na kanyang tunay na anak. Kaya by adoption, napabilang si Jesus sa lahi ni Haring David, sa lahi ni Abraham. Nagkatotoo ang pangako ng Diyos. No? So mga kapatid, ngayon balikan natin yung marriage. No? Nung mga unang panahon, ang marriage ay ina-arrange. At alam naman natin, maging sa ngayon, sa mga Middle East countries, ganun pa rin. At alam naman natin, marami namang nagiging happy and successful. No? Although hindi lahat. Ngayon, kayo ang namimili na inyong mapapangasawa. Nagtatrial marriage na nga kayo eh. Hindi pa man kayo mag-asawa, nagli-live-in na kayo. Alam niyo, madalas narinig ko sa mga magulang, sa mga nanay, Father, alam niyo, mahirap pala ang may anak na binata. Kailangan babantayan mo. Kasi yung girlfriend po, halos sa amin na tumira. Pag kami umaalis, saka naman dumarating yung girlfriend, sa amin natutulog. Baligtad na ho ang panahon. Ang binabantayan na mga lalaki. No? Kasi mga babae na ang natutulog sa bahay ng kanilang mga boyfriend. Binabantayan, no? Kaya no? Ibang-iba na talaga ang panahon. Kayo na ang pumipili, nagtatrial marriage na kayo, magjojowa pa kayo, ang tawag nyo na, papa't mama na. Di ba? Jowa pa lang, papa, mama na tawag. Hindi pa man mag-asawa, ginagampanan nyo yung tungkulin ng asawa na hindi pa dapat. Di ba? And yet, sa kabila ng kayo na nga ang pumili, nag-trial marriage na nga kayo, ang dami pa rin broken. Hindi pa rin humahantong sa kasal. So ano ba talaga ang sekreto ng isang matibay na pag-aasawa? Ano nga bang sekreto ng isang strong marriage? Ako wala naman akong asawa, pero ako'y pari, and based on my observation, kasi 34 years na akong pari, I can name 3, mga 3 sikreto ng isang matibay na kasal. Alam mong una? Number 1, maturity. Maturity. Maturity has nothing to do with age. Si Maria, 14 to 16 years old, dalagita. And yet, she was very firm nung binigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang oo sa Diyos. Pinangatawanan niya ito. Kahit na dumating ang napakaraming challenges, pain and suffering, Mary was there. She did not give up. Ngayon, mag-aaway-aaway lang, hiwalay na. Di ba? That's not sign of maturity. Maturity in terms of mind and heart and emotion. Yung ang taong handang tumayo at kumapit sa kanyang salita. Yun, maturity. It has nothing to do with age. May mga taong 40 na, 50 pa, immature pa. Matanda na, isip bata pa. Kaya maturity has nothing to do with age. It is the disposition of the mind and the heart. Pangalawa, natural. Kailangan may stability. Isang taong handang buhayin ang kanyang pamilya. May ipapakain sa kanyang pamilya. Mahalaga yun. Kasi marami akong nakikita kaya naghihiwalay. Hindi pala pwedeng puro love na lang ng love. Hindi naman pwedeng puro lang sex ng sex. Kailangan may kainin din kayo. Di ba? Kailangan kaya mo buhayin yung pamilya mo. May hanap buhay ka dapat. Meron kang source of income. Pangatlo, sabi nila, compatibility is important. But I do not agree. More important than compatibility is complementarity. Alam niyo mga kapatid, I saw so many couples na they're very compatible,
Pareho silang professionals, pareho silang magandang trabaho, pareho silang malaki ang income, pareho silang matalino, pareho silang brain and beauty and handsome. And yet, in the end, they are competing with each other. And they're not happy because they're competing. Kaya more important than compatibility is complementarity. What is complementarity? Complementary is you complete what is lacking in me. Ganun daw. You complete. A couple that completes each other. You don't compete, but you complete. What is lacking the other complete. So mga kapatid, these are just three. Batay sa aking observation. And I believe yun yung sikreto, no? Kaya naman mga kapatid, in my sharing, sana meron tayong napulot. No? Sana we have learned so much and we were inspired by the love, the commitment, no? And the strong marriage of Mary and Joseph. Tumayo tayo para sa panalangin ng bayan.